Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod, pag-usapan natin kung paano mapapakinabangan ang sasakyan. Ayan, paano magkapera gamit ang sarili ninyong sasakyan. Paano ninyo ito ipapasok? Anong business ang dapat ninyong gawin upang magkapera gamit ang inyong sasakyan? Maaari ninyong iparenta ang inyong sasakyan o pasukin ang rent-a-car business. Dalawang uri ng pamamahala ang rent-a-car business. Kung ito ay pribado, ibig sabihin kayo yung mamamahala, kayo yung makikipag-usap sa mga kliyente ninyo. Dapat malinaw ito kung paano ninyo kakausapin, paano ninyo i-offer ang inyong sasakyan. Kung ipapasok nyo naman ang inyong sasakyan sa mga legit and registered rent-a-car business, ano ang mga bagay na dapat ninyong alamin, mga dapat ninyong tingnan sa rent-a-car business. Yan po yung pag-uusapan natin. At mamaya ay pag-uusapan din natin kung ano naman ang mga bagay na dapat tingnan ng mga nagre-renta ng sasakyan. Yung mga nagre-rent ng sasakyan. Okay? Para maiwasan yung mga scammer, no? Yung mga naloloko, nagbabayad na, nagbibigay na ng down payment, tapos hindi pala dumarating yung sasakyan na kanilang rerentahan. Yan yung ating pag-uusapan ngayon sa video na ito. Alright, thank you. Kung ipapasok natin ang ating sasakyan sa rent-a-car business, dapat alamin natin ang affiliation o membership ng may-ari ng rent-a-car business. Miyembro ba ito ng TNVS or any other organizations or affiliation? Okay. Pangalawa, proof of transactions. Ibig sabihin may mga transactions ba in the future na naging successful yung kanilang ipinaparentang mga sasakyan. Siyempre, DTI or SEC registration ba ng rent-a-car business. So, dapat ninyong malaman kung ang business nila ay nakarehistro. Susunod ay location po ng kanilang business. Location o lugar kung saan nandoroon ang parking area ng rent-a-car business. Napakahalaga po yan, no? Yung parking space na yan. Kasi kung hindi ay baka iwan nila ang inyong sasakyan sa kung saan saang eskinita o lugar. Ayan. So yan po yung mga dapat ninyong tingnan sa isang rent-a-car business bago ninyo ipasok ang inyong sasakyan. Okay, so meron pong akong kakilala, meron po akong kapartner sa rent-a-car business na ito. And I can tell you na rehistrado po ang kanilang business. And ako po ay rehistrado rin sa TNVS. 2016 nang aking inirehistro ang mga sasakyan sa Uber at sa Grab. So, dahil po dyan ay mayroon po akong mga dokumento na magpapatunay na ang aking mga sasakyan ay rehistrado sa Grab. Dahil po sa Grab registration ko ay pasok din po ito. May mga requirements po akong isinubmit sa LTO at syempre sa iba pang law firm na nagpa-process ng car registration. Okay. So, sa mga nagre-rent naman, no, ng mga sasakyan, ito ang ating pag-uusapan. Ayan, so kung magre-renta kayo ng sasakyan, alamin ninyo yung car ownership. Sino ba yung may-ari ng sasakyan? Ano ang pangalan ng nakarehistro na may-ari ng sasakyan? Yun po yung car ownership. Malalaman po yan sa sales invoice. At paano alamin yung driver's license nung may-ari ng sasakyan at maging yung nanghihiram na rin. Ito lamang yung procedure ninyo na dapat gawin. Paano ninyo malalaman ang detalye ng sasakyan? Ito naman po yung procedure na maaari ninyong gawin. LTO, vehicle, yung plate number, and then send to 2600. Siyempre, yung proof of transaction. Naiparent na ba nila yung sasakyan nila before? Ayan. Yung affiliation, saan ba affiliated yung private na rent-a-car? So, miyembro ba ito ng TNVS o Grab o iba pang mga affiliation? Siyempre, location ng may-ari ng sasakyan. Saan lugar? Yung parking nila, taga saan ba sila? Yon. Dapat mahalaga na malaman ito ng mga nanghihiram ng sasakyan para maiwasan yung mga scammer. Karamihan sa mga scammer, sila yung tinatawag nating mga booker.
So nagpo-post sila na nagpaparenta sila pero hindi sa kanila ang sasakyan. Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. So welcome to another unboxing ng ating bagong toy. Ayan, so ito na, bubuksan na natin. Ayan, so bagong-bago po ang ating sasakyan. Bagamat hindi ko pa po ito ino-open for a rent-a-car business dahil kailangan nating masiguro muna na yung ating sasakyan ay sumusunod sa requirements po ng LTO. Bawal po kasing i-drive ang sasakyan after 7 days kung wala pa yung car registration or certificate of car registration na manggagaling sa LTO. So kita nyo naman po yung aking bagong sasakyan, mayroon pang plastic. Ayaw ko pong tanggalin kasi baka maluma kaagad. Alright, so sooner or later ay magiging rent-a-car business na po ang aking bagong Mitsubishi Expander GLS 2023. This is an automatic car po. Ayan. So, malapit na po. Hintay lamang po kayo mga kaibigan, mga katungkod. Okay. I am confident na makakasiguro po kayo na legit po ang aking sasakyan. Rehistrado po ito sa LTO, and at the same time ang aking ibang sasakyan ay rehistrado na po sa Grab at noong 2016 ay rehistrado rin po yung aking ibang sasakyan sa Uber. Ayan. So nung namawala si Uber ay narehistro ko po ito sa Grab. Okay, so yun po yung isang patunay na legit po ang aking mga sasakyan. Original po na ako po ang may-ari ng sasakyan. So hindi po kayo maloloko, hindi po kayo magogoyo o hindi po kayo mai-scam. So makipag-transact lamang po kayo sa akin, Professor Vincent Torre Bongolan. So yung pong aking mobile number 0928-508-2636. Ayan, 0928-508-2636 o kaya 0920-427-7259. Okay. So kapag yung number na po na inyong nalaman o kaya kapag may nag-text sa inyo tapos hindi po yan yung number na gamit nila, ay wag po kayong makipag-transact dahil hindi po sa akin ang sasakyan na yun na ginagamit nila sa pang-scam. Okay, so lagi po ninyong tatandaan yung aking pangalan. Ako po si Vincent Torre Bongolan. Alright, 0920-427-7259.